Isa ring malaking question yung pagiging secret nitong warrant of arrest. And hindi ganon ang hindi ganon ang pag-implement ng warrant of arrest dito sa Pilipinas. Wala namang secret na warrant of arrest dito sa Pilipinas. So napakadaming irregularidad nito, no. Maraming mga red flags dito kasi unang-una merong logo ng ICC doon sa upper right hand na merong CG na I think parang monogram na hindi present sa ibang dokumento ng ICC of similar nature. Yung mga signatory rin na nandun, yung pirma kasi parehas na parehas. So, it is a legitimate question, no? Are they using e-signature for this kind of document? E-signature ba yung ginamit? Kasi noong pinagtapat nga yung pirma doon sa Italian case ng mga judges na siya ring judge nitong warrant of arrest ni PRRD, nagsilbi ring judge dito sa kaso ni PRRD. Parehas na parehas ang pirma. So siguro maaaring maipaliwanag yan ng e-signature, ganyan. Aside from that, okay, isa ring question is, ano yung odds na yung judge doon sa Italian case ay yun rin ang set of judge na nandito sa kaso ni PRRD? Hunger for power. It will divide the nation. Meron kang puna doon sa mga lumalabas na sinasabing kopya ng arrest warrant. Ano ba yung mga puna mo o ukol doon, Joey? Well, unang-una syempre yung nung lumabas kasi yung sinasabi nila na arrest warrant na nanggaling sa ICC. Ang katakata kasi doon, bakit hindi nila pinresent? Wala silang pinresent kahit na physical na warrant of arrest kay PRRD nung siya ay dinampot sa airport. Yun yung una. Pangalawa, noong lumabas na nagkaroon ng expose yung Vera Files, yung ibang mga content creator, nilabas rin itong PDF na warrant of arrest ng ICC. However, alam naman natin from the very beginning, napaka-questionable nito dahil wala namang lumalabas sa website ng International Criminal Court, at ang International Criminal Court ay napaka-transparent when it comes to this kind of actions. Kung bibisitahin yung ICC website, ang makikita lang doon ay under investigation pa itong isinampa na reklamo laban kay dating Pangulong Duterte noong I think 2017 yata or 2018. Ito ay under investigation pa rin. So wala pa siya dun sa stage supposedly na dapat makakapag-issue ng warrant of arrest. Ngayon, sinasabi nila na nakapag-issue ng warrant of arrest, at nung lumabas nga ito, maraming mga netizens ang nakapansin na yung mga in-issue na mga documents ng ICC for this year, at ito nga yung comparison dun sa isang order na in-issue sa isang Italian case, kinumpara kasi nakumpara ko kasi yung dokumentong inisyu noong February 17, 2025 dito sa dokumentong inilabas na purported na warrant of arrest kuno ng Pangulong Duterte, na dating Pangulong Duterte. Yung maraming mga red flags dito kasi unang-una merong logo ng ICC doon sa upper right hand na merong CG na I think parang monogram na hindi present sa ibang dokumento ng ICC of similar nature. Yung mga signatory rin na nandun, yung pirma kasi parehas na parehas. So it is a legitimate question, no? Are they using e-signature for this kind of document? E-signature ba yung ginamit? Kasi
noong pinagtapat nga yung pirma doon sa Italian case ng mga judges na siya ring judge nitong warrant of arrest ni PRRD, nagsilbi ring judge dito sa kaso ni PRRD. Parehas na parehas ang pirma. So siguro maaaring maipaliwanag yan ng ng e-signature, ganyan. Aside from that, okay, isa ring question is ano yung odds na yung judge doon sa Italian case ay yun rin ang set of judge na nandito sa kaso ni PRRD. So, parang ganun ba talaga coincidental ang mga ganung bagay? So, posible naman na ganun nga, no? Posible naman na totoo nga na talagang yung judges do sa Italian case ay yun rin ang judges sa kaso ni PRRD at sila rin yung nag-issue nitong warrant of arrest na ito. Yun lamang kasi isa ring malaking question yung pagiging secret nitong warrant of arrest. And hindi ganon ang hindi ganon ang pag-implement ng warrant of arrest dito sa Pilipinas. Wala namang secret na warrant of arrest dito sa Pilipinas. So napakadaming irregularidad nito, no. Base sa mga nakalap natin mga impormasyon at sinabi rin naman ni CIDG Director Torre na Director General Torre na sinasabi rin niya na umaakto sila based on the red notice na nakuha nila na ni-request ng ICC. Ang daming irregularidad, ang daming katanungan. Isang malinaw na malinaw dito, illegal ang ginagawa ni General Torre dahil unang-una, hindi na tayo miyembro ng ICC. At kung magre-request ang ICC na isagawa ang isang pag-aaresto, ito ay dapat sumunod sa kung ano yung rules natin dito sa Pilipinas dahil dapat nilang irespeto ang ating batas kung paano ini-implement ang isang pag-aaresto. So yun yun yung mga questions dyan. Meron nga akong pinost na video, ayan nga na pinag-align yung mga pirma at siyang siya yung mga pirma. So yun yung dyan. Yun yung nakakaduda na may ganun pala, no? Talagang So kumbaga yung inalign ninyo, yung pirma na yon, meron silang prior na desisyon at same yung pirma dito sa sinasabing warrant ng ICC na implement ngayon. Yes, Admar, no? Same na same yung pirma. So, eto, pwede itong ma-explain na baka e-signature kasi. Baka e-signature yung ginamit, ganyan. Pero aside from that, kung makikita niyo yung top part ng document na the first page ng warrant of arrest ni PRRD, ayan, kung ma-flash niyo yun, makakapunta kayo dun sa may bandang taas niya. I think to sa mga iba, nauna ko pang post, makikita ninyo na meron kasi yung sa warrant of arrest ni PRRD, meron silang logo dun sa upper right portion ng dokumento. Itong logo na to na merong CG doon, hindi ito present sa kahit anumang dokumento ng ICC. Kung titingnan mo at bubusisiin mo, yung iba nilang mga nirelease na dokumento.